Huminga ng malalim. Ito ang kwentong hindi mo malilimutan. Isang kwento ng takot, ng pag-asa, ng isang batang hindi nagtanong kung kaya niya, nagtanong lang siya kung paano. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang simpleng tanghali, sa isang eroplano na puno ng mga taong may kanya-kanyang pangarap, may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila lumilipad. May mga nagbabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. May mga papunta sa bagong simula. May mga naghahanap ng mas magandang bukas. Walang isa sa kanila ang naghanda para sa nangyari. Walang isa sa kanila ang alam na ang buhay nila ay mapapasakamay ng isang batang 13 anyos lang ang edad. Walang isa sa kanila ang alam na ang anghel na magliligtas sa kanila ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt, may suot na headphones sa liig, at may dalang notebook na puno ng mga numero at diagram na kanyang kinukuhang kasiyahan tuwing malungkot siya. Ngunit bago ko simulan ang kwentong ito, bago ko dalhin kayo sa loob ng eroplano, sa gitna ng ulap, sa pinakatakot na sandali ng buhay ng lahat ng taong naroon. Nais ko munang ipakilala sa inyo ang mga taong magiging sentro ng lahat. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang kwento ng isang bata. Ito ay kwento ng isang pamilya na halos masira. Ng isang kapitan na buong buhay niyang inialay sa langit. Ng isang ina na ang tanging nais ay makabalik sa kanyang anak. Ng isang batang lumaki ng mas mabilis kaysa dapat dahil ang mundo ay hindi laging nagbibigay ng pagpipilian. Pakinggan ninyo. Ang pangalan ng ating batang bayani ay Miguel. Miguel Santos. 3 anyos. Estudyante ng grade 8 sa Quezon City National High School. Payat, medyo mahaba ang buhok, may malaking mata na lagi na parang nagtatanong, parang lagi siyang naghahanap ng sagot sa mga bagay na hindi pa niya naunawaan. Ang mga guro niya ay nagsasabing siya ay matalino ngunit makulit. Ang kanyang mga kaklase ay nagsasabing siya ay weird. Ang ibig sabihin niyang weird ay lagi siyang nagbabasa ng mga libro tungkol sa agham, sa pisika, sa aeronautics, sa kung paano gumagana ang mga bagay na lumilipad. Mula pagkabata, si Miguel ay may isang pangarap. Gusto niyang maging piloto. Hindi lang basta gusto, iniibig niya ito. Sa kanyang kwarto, ang dingding ay puno ng mga poster ng iba't ibang uri ng eroplano. May Boeing 737. May Airbus E320. May mga lumang military aircraft na kanyang iginuhit mismo. Sa tabi ng kanyang higaan ay laging may nakahanda, isang flight simulator handbook na binili ng kanyang tatay para sa kanya noong ika-10 kaarawan niya. Ang handbook na iyon ay hindi lang libro para kay Miguel. Ito ay pangako ng kanyang tatay. At dito na natin dapat ipakilala ang ikalawang tauhan. Ang tatay ni Miguel, si Eduardo Santos, o Tito Eddie sa mga kaibigan, o di Sir Eddie sa mga katrabaho, ay isang ground crew sa DILE, ang Ninoy Aquino International Airport. 38 taong gulang, mataba, may maputing buhok sa gilid kahit bata pa, laging nakangiti. Ang trabaho niya ay ang tiyaking ligtas ang mga eroplano bago sila lumipad. Tinitingnan niya ang mga gulong, ang mga pakpak, ang mga makina. Bawat eroplano na lumipad mula sa DILE, naroon ang mga kamay ni Eduardo sa proseso ng pagsiguro. Mahal na mahal ni Eduardo ang kanyang anak. At ang pinakamatinding pangarap niya sa buhay, ang mapabayaan si Miguel sa upuan ng piloto ng isang tunay na eroplano, kahit isang beses lang, para maramdaman ng kanyang anak kung ano ang pakiramdam na hawak ang kalangitan. Isang araw bago ng flight na ito, nagkaroon sila ng maliit na selebrasyon sa bahay. Nagpahintulot ang isang kaibigan ni Eduardo na Senior Flight Operations Officer sa Philippine Star Airlines na dalhin ni Eduardo si Miguel sa isang domestic flight bilang espesyal na bisita, hindi bilang pasahero sa loob ng cabin, kundi bilang batang may espesyal na pahintulot na makaupo sa flight deck, ang cockpit, sa ilang sandali habang nasa lupa pa ang eroplano. Isang beses lang. Bago pa man lumangit. Niyakap ni Miguel ang kanyang tatay nang natuklasan niya ang balita. Hindi siya nagsalita. Niyakap lang niya ng mahigpit, ang uri ng yakap na nagpapasalamat ng higit sa salita. Magiging magaling kang piloto balang araw, anak, bulong ni Eduardo sa buhok ng kanyang anak. Talaga, tatay? Sigurado. Kaya mo ito. Ito ang huling magiliw na sandali ng dalawa bago nagbago ang lahat. Ang ikatlong tauhan ay si Captain Rolando Ferrer. 55 taong gulang. 3 dekada ng karanasan sa paglipad. Higit sa 10,000 oras ng flight time. Kapitan ng Philippine Star Airlines Flight 247
ang flight na papunta mula Maynila patungong Davao City, 2 oras at 30 minutong biyahe sa langit ng Pilipinas. Si Captain Rolando ay kilala sa loob ng airline bilang isa sa pinakamaingat, pinakadisiplinado, at pinakarespetadong piloto sa buong himpapawid. Hindi siya mapagmataas. Hindi siya yabang. Ngunit kapag nasa cockpit siya, ang dating niya ay parang ang buong kalangitan ay kanya, parang pinalaki siya ng mga ulap mismo, parang ang hangin ay nagsasalita sa kanya sa isang wikang hindi naiintindihan ng iba. Mayroon siyang isang anak na babae, si Carla, 22 taon, na ilang beses na niyang sinubukan na kumbinsihin na sumunod sa kanyang yapak. Tatay, ayaw ko ng langit, lagi itong sabi ni Carla. Gusto ko ang lupa. Gusto ko ang mga halaman, ang mga tao, ang mga bagay na nararamdaman mo sa iyong mga kamay. Ngingiti lang si Captain Rolando tuwing maririnig niya ito. Kaya mo rin siguro, sasabihin niya. Magkakaibang paraan lang tayo ng pagmamahal sa mundo. Sa umaga ng biyahe, bago sumakay si Captain Rolando, tumawag siya sa kanyang asawa, si Marilo, na nanatili sa Davao, na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Tawag na pang-araw-araw ito, ritual nila bago ang bawat flight. Mag-ingat ka, sabi ni Marilo. Lagi, sagot ni Rolando. Mahal kita. Mahal din kita. Simple. Totoo. Ang uri ng pagmamahal na hindi na kailangang patunayan pa ng malalaking salita dahil napatunayan na ito ng 30 taon ng pagsasama. Ang ika-4 na tauhan ay si First Officer Jasmine Reyes. 31 taong gulang. Babae. Isa sa pinakabatang first officer sa Philippine Star Airlines. Nag-aral siya ng husto, lumaban siya sa mundo na hindi palaging nagbubukas ng pinto para sa mga babaeng gustong lumangit. Maraming beses siyang sinabihan na hindi para sa inyo ang langit. Maraming beses siyang tinanong kung bakit hindi na lang siya pumili ng mas primahin na trabaho. At bawat beses na sinabihan siya ng ganoon, lalo siyang nagtibay. Lalo siyang nag-aral. Lalo siyang lumaban. Ngayong araw, si Jasmine ay may kaunting sakit, sipon lang, sabi niya sa sarili. Nainom na niya ang gamot bago sumakay. Inakala niyang kaya niya. Hindi niya alam na ang simpleng sipong iyon ay magiging bahagi ng pinakamalaking krisis ng kanyang buhay. At ang ika-5, ang ina ni Miguel. Si Clara Santos. 35 taong gulang. Nurse. Nagtatrabaho sa isang ospital sa Davao City. Kaya naman nasa eroplano siya ngayon, umuuwi mula sa isang linggong training sa Maynila. Matagal na niyang hindi nakita ang kanyang anak. Isang linggong pag-aalis, para sa isang inang katulad ni Clara, ang isang linggo ay parang isang taon. Si Clara ay nakaupo sa row 14 na, seat C, gitna ng eroplano. Sa kanyang bag ay may pasalubong para kay Miguel, isang bagong flight simulator joystick na pinaghandaan niya ng ilang buwan. Ito ang sorpresa. Hindi pa alam ni Miguel. Hindi pa alam ni Eduardo. Nang makasakay siya sa eroplano, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Eduardo. Papunta na. Excited na akong makita si Miggy. Ingatan ninyo ang aking anak habang hindi pa ako nandoon. Sumagot si Eduardo, nandito kami sa Dive. Si Miggy nakaupo na sa cockpit, sabi ng kaibigan ko. Masaya na siya ng todo. Hahanapin namin kayo pagdating ninyo. Ngumiti si Clara. Isinara niya ang kanyang telepono. Nag-recline siya ng bahagya sa kanyang upuan. At nagsimulang huminga ng dahan-dahan ang eroplano papalabas ng gate. Wala siyang alam na ang kanyang anak, ang kanyang 13 anyos na anak na si Miguel, ay kasalukuyang nakaupo sa cockpit ng eroplano. Ang eroplano na sinasakay niya. Ang eroplano na malapit nang maging sentro ng pinakamalaking bangungot at pinakamagandang himala na maranasan ng sinuman sa loob nito. Ngunit hindi pa tayo dyan. Kailangan muna nating lumipad. Kailangan muna nating umakyat sa langit. At bago iyon, bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung narito ka ngayon at naririnig mo ang bawat salitang ito, kung nararamdaman mo na ang kirot sa dibdib na hatid ng bawat pangalan, ng bawat detalye, ng bawat sandaling ito. Nais ko munang hilingin sa iyo ng isang bagay. I like ang kwentong ito. I share ito sa iyong mga mahal sa buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang buton na iyon ngayon dahil ang mga kwentong katulad nito
ang mga kwentong tumutugon sa puso at nagpapaalaala sa atin ng ating pagkatao, ay patuloy naming daladala para sa inyo. Ang bawat kwento na aming ibinabahagi ay iniaalay sa lahat ng naghahanap ng kabuluhan, ng emosyon, ng mga sandaling nagpaparamdam na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Kaya i-subscribe. Kasama ka namin sa bawat salita. At isa pa. Saan ka nanood ngayon? Anong lungsod, anong probinsya, anong bansa? Ikomento mo sa baba, gusto naming malaman kung saan kayo naroroon, ang aming mga tagapakinig, ang aming pamilya. Ngayon, bumalik tayo sa ating kwento. Bumalik tayo kay Miguel. Ang oras ay 12:00 ng tanghali. Ang araw ay maliwanag sa labas ng Gife, ang uri ng liwanag na mapanlinlang, ang uri ng liwanag na nagpapakita ng magandang langit pero hindi nagpapahiwatig ng kung ano ang naghihintay sa itaas. Ang Philippine Star Airlines Flight 247 ay naghahanda na sa runway. Si Miguel ay nakaupo sa jump seat ng cockpit, isang espesyal na upuan sa likod ng 2 piloto, reservado para sa mga otorisadong bisita. Nakasuot siya ng safety harness na tulong ni Captain Rolando na isinuot. Hawak niya ang kanyang notebook. Buhay ang kanyang mga mata. "Sir, ito ba talaga ang tunay na mga kontrol?" tanong ni Miguel, tinuro ang mga instrumento sa harap. Ngumiti si Captain Rolando. Lahat ng ito, tunay. Grabe, bulong ni Miguel sa sarili. Sumulat siya ng mabilis sa kanyang notebook. Tumingin si First Officer Jasmine sa kanya mula sa kanang upuan. "Gusto mong maging piloto?" "Po, ma'am," sagot ni Miguel nang walang pag-aalangan. "Buong buhay ko na pong pangarap." "Anong alam mo tungkol sa mga eroplano?" At dito nagsimulang mangibabaw si Miguel. Nagsalita siya nang hindi tumigil. Tungkol sa Airbus A320 na kanilang sinasakay, ang modelo ng eroplano. Ang fly-by-wire system nito. Ang pagkakaiba ng manual flying sa automated flight. Ang papel ng autopilot. Ang importansya ng weather radar. Nagulat si Jasmine. Nagulat din si Captain Rolando. Kino-confirm niya sa mukha ng kapwa niya piloto ang isang tahimik na mensahe. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. "Nag-aral ka ng lahat ng ito?" tanong ni Captain Rolando. "Flight simulator po sa bahay at mga libro. Pero mas marami pa akong hindi alam, sir. Kaya nandito ako para makita ang tunay." Tumingin si Captain Rolando sa bata sa harap niya. At sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili niya noong bata pa. Ang parehong apoy. Ang parehong gutom na malaman ang lahat. "Magiging magaling kang piloto," sabi ni Captain Rolando. Ito ang pangalawang beses na maririnig ni Miguel ang mga salitang iyon sa loob ng 2 araw. Una mula sa tatay niya. Ngayon mula sa isang kapitan na nakapaglipas ng 30 taon sa langit. Habang lumalabas ang eroplano sa runway, nagsimulang mag-checklist si Captain Rolando at si Jasmine, ang mahaba, maingat na prosesong sinusundan ng bawat piloto bago ang bawat flight. Nakikinig si Miguel. Isinusulat niya ang bawat termino, bawat abbreviation, bawat numero. "Engine 1, normal," sabi ni Captain Rolando. "Engine 1, normal," ulit ni Jasmine. "Flaps, set for takeoff." "Flaps, set." "Flight controls, checked." "Check." Parang musika iyon para kay Miguel. Parang isang wika na naiintindihan niya sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit hindi pa niya ganap na natututo. At pagkatapos, ang sandali. Ang sandaling hinihintay ni Miguel buong buhay niya. Nag-accelerate ang eroplano sa runway. Nararamdaman ni Miguel ang lakas ng mga makina sa kanyang dibdib, isang uri ng pagyanig na hindi malarawan ng salita. Ang mundo sa labas ng bintana ay nagsimulang lumabo dahil sa bilis. Ang mga ilaw ng runway ay nagsimulang mag-blur. "Isa," sabi ni Jasmine, ang punto na hindi na pwedeng itigil ang takeoff. "Isa," kumpirma ni Captain Rolando. "Rotate," sabi ni Jasmine. At inangat ni Captain Rolando ang nose ng eroplano. At lumangit sila. Naglift ang wheels mula sa lupa. Unti-unting lumapit ang mga ulap. Unti-unting lumayo ang Maynila sa ibaba nila, ang mga bahay, ang mga kalsada, ang mga ilaw. Tumingin si Miguel sa baba at naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Para siyang pumunta sa isang lugar na palagi siyang kabilang. Para bang ang langit ay naghihintay sa kanya.
Luha ang lumapit sa kanyang mata. Hindi siya umiyak, kinontrol niya iyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Okay ka? Tanong ni Captain Rolando nang mapansin. Okay po, sir, sagot ni Miguel. Maganda lang po talaga. Ngumiti si Captain Rolando. Ngumiti rin si Jasmine. At para sa unang 30 minuto ng flight, lahat ay maayos. Malinaw ang langit sa karamihan ng ruta. Makinis ang eroplano. Si Miguel ay patuloy na nagsusulat, patuloy na nagtatanong ng mga matalinong tanong, patuloy na absorbing ng bawat impormasyon na makukuha niya mula sa dalawang profesional na nasa harap niya. Tinuruan siya ni Jasmine kung paano basahin ang altitude indicator. Ipinaliwanag ni Captain Rolando ang heading indicator. Pinakita niya kung paano gumagana ang autopilot, ang DGIT, ang flight management and guidance system na nag-automate ng maraming aspeto ng flight. Pero palagi pa rin kailangan ng piloto, sabi ni Captain Rolando. Ang makina ay palaging makakagawa ng mali. Ang sistema ay palaging may limitasyon. Ang tunay na piloto ay ang taong may kakayahang mag-isip, maramdaman, at gumawa ng desisyon kahit wala sa libro. Tinanggap ni Miguel ang bawat salita. Iniukit niya ito sa kanyang puso. Sa labas ng cockpit, sa loob ng cabin, si Clara ay natutulog na ng bahagya, ang pagod mula sa isang linggong training ay nananaig. Sa paligid niya, ang ibang mga pasahero ay nagbabasa, nanonood ng pelikula sa kanilang mga tablet, kumakain ng merienda, nakikipag-usap sa mga katabi. 170 tao ang nasa loob ng eroplano. 170 buhay na nagtitiwala sa 2 tao sa harap. Sa 2 tao na hindi pa alam ang malapit ng mangyari. Ito ay nangyari sa eksaktong oras na 2:13 ng hapon. Nasa kalagitnaan sila ng Pilipinas, mataas sa pagitan ng Visayas at Mindanao, sa isang altitude na halos 31,000 talampakan. Ang autopilot ay naka-on, ang eroplano ay maayos ang direksyon. Walang babala sa weather radar. Walang lumalabas na alarm. Ito ang pinakaligtas na bahagi ng flight. At iyon ang dahilan kung bakit walang naghanda. Nagsimula itong paunti-unti. Biglang nagbago ang mukha ni Captain Rolando. Nanghina siya. Hawak niya ang kanyang dibdib, hindi ng mariing hawak, kundi ang uri ng hawak na sinusubukan mong ikubli. Napansin ito ni Jasmine. Sir, okay ka po ba? Sabi ni Captain Rolando. Maayos lang. Medyo. Hindi niya natapos ang pangungusap. Bumagsak siya. Hindi unti-unti. Hindi dahan-dahan. Bumagsak siya pasulong sa kanyang upuan, ang katawan niya ay biglang nawalan ng lakas, parang isang lampara na biglang pinatay. Ang kanyang ulo ay nanaunat sa control panel. Esait, sigaw ni Jasmine. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman din niya ang isang bagay sa kanyang sariling katawan. Ang gamot na niinom niya, ang antihistamine para sa kanyang sipon, ay nagsimula na palang magkaroon ng epekto na hindi niya inaasahan. Ang drowsiness na nakalagay sa label ng gamot na pinagbabaan ng mga tao, sa kanya, sa sandaling ito, sa taas na ito, sa pressure ng sitwasyong ito. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga mata. Hindi pwede di. Bulong niya. Sinubukan niyang hawakan ang control panel. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang malabo. May day di. Sinubukan niyang sabihin sa radio, ngunit ang kanyang boses ay mahina, hindi sapat. At pagkatapos, natumba rin siya sa kanyang upuan. Dalawang piloto. Pareho. Nawalan ng malay. Sa loob ng cockpit, tanging si Miguel lang ang gising. 3 anyos. Mag-isa. Sa isang eroplano na nasa 30,000 talampakan ang taas. Sa isang eroplano na may 170 tao sa loob. Sa isang eroplano na ang autopilot ay naka-on pa, ngunit hindi mananatiling naka-on magpakailanman. May mga desisyon na kailangang gawin. May mga sistema na kailangang bantayan. May isang lulan na kailangang iligtas. Nanatiling nakaupo si Miguel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umiyak. Gumanap ang kanyang isipan ng higit sa inaasahan ng kanyang edad. 1, 2, 3. Huminga siya.
At nagsimula siyang mag-isip. Ang unang bagay na ginawa niya ay ang sinubok niya ang mga piloto. Hinawakan niya ang balikat ni Captain Rolando, pinugayan niya ng bahagya. Walang tugon. Ginawa rin niya kay Jasmine. Walang tugon. Ngunit may hininga pa rin sila, makikita niya ang paggulong ng dibdib ng dalawa. Buhay pa sila. Hindi sila patay. Hindi sila patay. Okay. Buhay pa sila. Susunod na tanong, ano ang gagawin niya? Pinagmasdan niya ang mga instrumento sa harap niya. Altitude, 31,000 feet. Airspeed, 480 knots. Heading, 185 degrees, papunta Davao. Autopilot, engaged. Fuel, sapat. Naalala niya ang sinabi ni Captain Rolando kanina, ang tunay na piloto ay ang tao, ang taong may kakayahang mag-isip, maramdaman at gumawa ng desisyon kahit wala sa libro. Lumunok si Miguel. Tumingin siya sa radio panel. Nakita niya ang frequency, 121.5 din, ang Universal Emergency Frequency. Narito ito sa kanyang handbook. Narito ito sa kanyang mga nota. Narito ito sa kanyang memorya. Piniga ng kanyang kamay ang buton, ang push to talk. Mayday, 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 sabi niya. Nanginig ang kanyang boses. Ngunit nagsalita siya. Ito ay Philippine Star Airlines Flight 247. Ang aming mga piloto ay nawalan ng malay. Bata akong pasahero na nandito sa cockpit. Kailangan ko ng tulong. Mayday, mayday, mayday. Hihintay siya. Ang mga segundo ay parang oras. At pagkatapos, isang boses mula sa radio. Philippine Star Airlines Flight 247, natanggap namin ang inyong mayday. Sino ang nagsasalita? Hininga. Miguel Santos po. Tris Enyos po ako. Nandoon po ako bilang bisita sa cockpit. Ang captain at ang first officer ay parehong nawalan ng malay. Ang autopilot ay naka-on pa rin. Ano po ang susunod na gagawin ko? Sandali ng katahimikan mula sa kabilang dako. Isang sandali lamang. At pagkatapos ang boses, malinaw, kalmado, propesyonal. Miguel, naririnig ka namin ng maayos. Huwag kang matakot. Nandito kami. Magtatrabaho tayo ng magkasama. Ang iyong trabaho ngayon ay makinig at sundin ang aming mga instruksyon. Kaya mo ito. Naririnig mo ba ako? Naramdaman ni Miguel ang isang bagay sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. Po, sagot niya. Naririnig ko kayo. Magaling. Unang-una, ano ang eksaktong altitude at airspeed na nakikita mo sa iyong harapan? Tumingin si Miguel sa instrumento. Altitude, 31,000 feet. Airspeed, 470 knots. Magaling, Miguel. Napakagaling. Ikaw ang aming mga mata ngayon. Makinig ka ng maingat, At sa labas ng cockpit door, sa cabin, sa mga upuan, sa gitna ng lahat ng mga taong nagbabasa at nanonood at natutulog. Wala pang nakakaalam. Wala pang nakakaalam na ang eroplano ay kasalukuyang nasa kamay ng isang 13 anyos na batang nakaupo sa cockpit ng mag-isa, na ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit ang kanyang isipan ay matibay, na ang kanyang boses ay nanginginig ngunit ang kanyang puso ay kalmado. Wala pang nakakaalam. Kasama na si Clara. Kasama na ang nanay niya, na natutulog. Sa row 14 na, seat C. Sa eroplano ng kanyang anak. Patuloy tayo sa sandaling iyon, ang sandaling puno ng katahimikan sa labas, ngunit puno ng bagyo sa loob ng cockpit. Ang boses mula sa radio ay nagpapatuloy. At si Miguel ay nakikinig. Ang tao sa kabilang dako ng radio ay si Air Traffic Controller Jerome de la Cruz, 37 taong gulang, nakabase sa Manila Area Control Center. Isang lalaking may 10 taon ng karanasan sa pagga-guide ng mga eroplano sa kalangitan ng Pilipinas. Daan-daang eroplano na ang kanyang naihatid ng ligtas. Daan-daang sitwasyon na ang kanyang naalagaan. Ngunit ito ay naiiba. Kahit si Jerome, sa lahat ng kanyang karanasan, ay naramdaman ang pagbaba ng kanyang tiyan nang marinig niya ang boses ng batang iyon sa radio. Isang bata. Tris Enyos.
Mag-isa sa cockpit ng isang eroplano na may 170 pasahero. Sa loob niya ay nananalangin siya. Ngunit sa labas, sa kanyang boses, sa kanyang tono, kalmado siya. Professional. Parang bato. Dahil alam niya na kung matakot siya, matatakot din si Miguel. At kapag natakot si Miguel, tapos na ang lahat. Miguel, sabi ni Jerome, nais ko munang malaman, nakakita ka na ba ng autopilot control panel doon? Mayroong panel na may nakasulat na GODV Flight Control Unit. Nakikita mo ba iyon? Tumingin si Miguel sa dashboard. Pinagmasdan niya ang daan-daang instrumento, buton, at switch sa harap niya. Ang cockpit ng isang Airbus E320 ay isang mundo ng sarili, isang mundo ng mga ilaw, ng mga numero, ng mga sistema na kailangan ng taong buong buhay nag-aral para maunawaan. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon ni Miguel na nakita ang setup na ito. Sa kanyang flight simulator sa bahay, mayroon siyang virtual na replika ng I-320 cockpit. Hindi perpekto. Hindi eksaktong kapareho. Ngunit ang basic layout, ang pangunahing mga sistema, ay pamilyar sa kanya. Nakikita ko po, sagot ni Miguel. Davey, nasa gitna ng overhead panel. Autopilot 1 at autopilot 2. Tama. Ngayon, wag mong hawakan ang autopilot muna. Hayaan mo itong naka-on, ang iyong trabaho ngayon ay bantayan lang ang mga numero at iulat sa akin. Altitude, airspeed, at heading. Iyon lang muna. Kaya mo ba iyon? Kaya ko po. Magaling. Iulat mo sa akin tuwing may pagbabago sa altitude na higit sa 1,000 talampakan. Tuwing may pagbabago sa airspeed na higit sa 20 knots. At tuwing may pagbabago sa heading na higit sa 10 degrees. Naintindihan mo ba? Altitude change ng higit sa 1,000, airspeed change ng higit sa 20, heading change ng higit sa 10. Naintindihan ko po. Muli, isang maikling katahimikan mula sa radio. At si Miguel ay nakarinig, ng bahagya, sa background ng transmission, ng boses ni Jerome na nagsasalita sa ibang tao. Nagsasabing, kumuha tayo ng available na senior pilot ngayon. At alertuhan ang Davao approach. Baguhin ang priority ng lahat ng iba pang flight sa airspace na ito. At hanapin natin ang contact ng Philippine Star Airlines Operations. Kailangan nating malaman kung may sinumang makakatulong sa atin mula sa ground. Naulinigan ito ni Miguel. At sa halip na matakot siya sa naririnig, sa halip na ma-overwhelm siya sa bigat ng kanyang sitwasyon. Nag-isip siya. Nag-isip siya ng mabilis. Tinawid ng kanyang isipan ang maraming bagay ng sabay-sabay. Una, ang mga piloto. Kailangan nilang matulungan. Mayroon ba siyang magagawa? Tumingin siya muli kay Captain Rolando at kay Jasmine. Nakasuporta ang kanilang mga katawan sa kanilang mga upuan, hindi sila nahulog sa sahig. Ang kanilang paghinga ay regular pa rin. Ang kanilang kulay ay hindi masamang tumingin. Hindi sila nagkasakit sa puso. Hindi attack ito. Ang kanilang pagbagsak ay sabay, at ang isang bagay na naaalala ni Miguel mula sa kanyang mga libro ay ang tungkol sa hypoxia, ang kakulangan ng oxygen sa mataas na altitude. Ngunit hindi rin iyon tama, ang presyo ng cabin ay normal, makikita niya sa instrumento. Pagkatapos naalala niya ang sinabi ni Jasmine kanina bago sila lumipad, medyo sipon ako pero nainom na ako ng gamot. Gamot. Antihistamine. Sa mataas na altitude, sa presyo ng cabin, sa stress ng trabaho, ang ilang gamot ay nagkakaroon ng mas malakas na epekto. At si Captain Rolando, ano ang nangyari sa kanya? Hindi siya may sipon. Hindi siya may gamot. Tumingin si Miguel sa upuan ni Captain Rolando. Napansin niya ang isang bagay. Sa tabi ng mga paa ni Captain Rolando, isang maliit na baso. Nahulog ito at naibuwis ang bahagya ng laman nito sa sahig ng cockpit. Mukhang tubig lang o kaya ay kape. Ngunit may kakaibang amoy sa cockpit na hindi niya mapansin kanina. Medyo matamis. Medyo hindi kapareho ng karaniwang amoy ng aircraft interior. Naalala ni Miguel ang isang bagay na nabasa niya minsan, isang accident report ng isang flight na may insidente na katulad. Ang tungkol sa contaminated oxygen supply o may nakahalang sa water supply ng cockpit. Hindi siya sigurado. Hindi siya doktor. Hindi siya eksperto.
Ngunit nais niyang iulat ang kanyang obserbasyon. Jerome po, sabi niya sa radio, nais ko po sanang iulat ang isang bagay. Miguel. Ano iyon? Si First Officer Jasmine po ay nagsabi kanina na may sipon siya at nainom ng gamot, antihistamine po. At si Captain Rolando, may nahulog na baso sa tabi ng kanyang paa. May kakaibang amoy po sa cockpit. Hindi ko alam kung may kaugnayan pero gusto ko lang iulat. Isang sandali. Miguel, sabi ni Jerome, at ang tono ng boses niya ay nagbago ng bahagya, mas seryoso, mas mabilis, magaling na obserbasyon iyon. Huwag mong hawakan ang baso. Huwag mong amoy ito ng direkta. Gumalaw ka palayo mula sa sahig at manatili ka sa iyong upuan. Bakit po? Nasa iyo lang ang kaalaman na iyon ngayon, Miguel. Hayaan mo kaming mag-imbestiga mula rito. Ang iyong trabaho ay manatiling gising, manatiling kalmado, at patuloy na bantayan ang mga instrumento. Naintindihan mo ba? Po. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, si Miguel ay nagtatanong na. Kung may nakakalason sa hangin ang cockpit, kung may kontaminasyon, bakit hindi siya apektado? At pagkatapos na alala niya ang jump seat. Ang upuan niya ay nasa likod ng dalawang piloto. At ang airflow ng cockpit ay nakadisenyo upang ang sariwang hangin ay pumunta muna sa mga piloto. Sa harap, ang dahilan ay para masigurado ang pinakasariwang hangin ay mapupunta sa mga taong may pinakamahalaga na trabaho. Ibig sabihin, ang hangin na dumating sa kanya ay dumaan na sa dalawang piloto. Diluted na. Kung mayroon mang anumang kontaminasyon, mas kaunti ang nakarating sa kanya. Ngunit hindi iyon sigurado. Maaari rin itong maging iba. Hindi siya makapanatili sa kawalan ng katiyakan. Jerome po, sabi niya muli. Miguel, kung may kontaminasyon sa hangin ng cockpit, anong gagawin ko para maging ligtas? Mayroon bang oxygen mask na magagamit ko? Isang sandali. At pagkatapos ang boses ni Jerome ay may kasamang bagong tono, isang tono ng pagkamangha. Miguel, sa dakong kanan mo, sa itaas ng upuan ni First Officer Jasmine, may compartment. Bukas mo ito. Mayroon doong emergency oxygen mask, suotin mo iyon ngayon. Hindi kami sigurado kung may kontaminasyon o wala, pero mas ligtas na ikaw ay may oxygen. Tumayo si Miguel ng maingat. Pumunta siya sa dakong kinasabi ni Jerome. Binuksan niya ang compartment. Naroon ang mask, katulad ng mga nakikita niya sa mga aviation manual. Isinuot niya ito. Pinagana niya ang oxygen supply. At sa sandaling iyon, sa sandaling naramdaman niya ang sariwang oxygen sa kanyang mga baga, naramdaman niya rin ang isang bagay pa. Isang bahagyang pag-aalingaw. Isang bahagyang pagkahilo. Ibig sabihin, mayroon nga. Mayroon nga sa hangin ng cockpit. Hindi siya naatake ng husto, ngunit naroroon ito. Jerome, sabi niya sa radio, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngayon, naramdaman ko rin. Ngunit maayos pa ako. Nakasuot na ng mask di. Naririnig kita, Miguel. Manatili sa mask, hindi mo ito aalisin. Naiintindihan ba? Kahit anong mangyari, hindi mo aalisin ang mask. Hindi po aalisin. Magaling. Ngayon, makinig ka ng mabuti. At dito nagsimula ang tunay na trabaho. Sa loob ng susunod na 30 minuto na parang 3 taon, si Jerome at ang kanyang koponan ay gabay-hakbang na tinuruan si Miguel kung paano panatilihing matatag ang eroplano. Tinuruan nila siya kung paano basahin ang FE, ang Primary Flight Display. Ang Artificial Horizon, ang linyang nagpapakita kung ang eroplano ay level o nagtatilt. Tinuruan nila siya kung paano i-adjust ang thrust gamit ang autothrottle, ang sistema na otomatikong nagkokontrol ng lakas ng makina. Tinuruan nila siya kung ano ang dapat pansinin, kung ano ang dapat hindi hawakan. At si Miguel ay sumunod. Isa-isa. Hakbang-hakbang. Walang mali. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon niyang ginawa ito. Sa kanyang isipan, sa kanyang alaala, ay muling lumabas ang bawat gabing ginugol niya sa harap ng kanyang flight simulator sa bahay. Ang bawat pagkakataong nagsimula siya nang nag-crash, nang nagkamali, nang hindi niya nakuha ang landing, at pagkatapos ay nagsimulang muli. Nagsimulang muli. Nagsimulang muli. Ang kanyang tatay ay laging nanonood sa tabi niya. Huwag kang sumusuko, anak, laging sabi ni Eduardo.
Ang bawat pagkakamali ay nagtutururo. Ngayon ang bawat pagkakamali ay natuturuan na. Ngayon ang bawat aral ay ginagamit na. Miguel, sabi ni Jerome, kailangan naming ipaalam sa mga pasahero ang sitwasyon. Mayroon bang flight attendant na maaaring pumasok sa cockpit? Hindi ko po alam, Jerome. Hindi ko pa nakaka-communicate sa labas ng cockpit. May intercom ba sa cockpit? Karaniwang mayroong live system, public address. Hanapin mo ang handset. Tumingin si Miguel sa kanyang paligid. Nakita niya ang handset, isang receiver na katulad ng telepono, nakabitin sa panel sa kaliwa ng upuan ni Captain Rolando. Nakita ko po. Kunin mo iyon. Ang pindutan para sa Z, para sa cabin, ay karaniwang may nakasulat na cabin o ILE. Hanapin mo. Pinagmasdan ni Miguel ang handset. Nakita niya ang mga buton. Nakita ko po ang ILE buton. Pindutin mo iyon at magsalita. Sabihan ang mga flight attendant na pumunta sa cockpit. Huwag mong sabihin sa lahat ng pasahero kung ano ang nangyayari, huwag magpanik sa cabin. Sabihin mo lang na may kailangan kang usapan ang mga flight attendant. Huminga si Miguel. Pinindot niya ang IE button. Ang kanyang boses ay lumabas sa mga speaker ng buong eroplano. Ito po ay isang anunsyo para sa aming mga flight attendant. Maaari po bang pumunta ang isang flight attendant sa cockpit agad? Mahalaga po ito. Salamat po. Sa row 14 na, seat C. Si Clara ay nagising. Hindi siya masyadong nakatulog, ang anunsyo ay pumasok sa kanyang pagtulog at pinalabas siya nito. Nagmulat siya ng mata. Tumingin siya sa paligid. Normal ang itsura ng lahat, mga tao pa rin, mga ilaw pa rin, ang huni ng mga makina pa rin. Ngunit may kakaibang naramdaman siya. Ang boses sa linya. Bata. Mukhang bata ang boses. Ngunit baka maling-mali ang kanyang dinig, katatapos lang niyang matulog. Malamang ay steward o stewardess lang iyon na medyo bata ang tinig. Inayos niya ang kanyang unan. Nagsimulang pumikit muli. Ngunit hindi na siya makatulog. Sa harap ng cockpit door, ang isa sa mga flight attendant, si Tim Mark, 28 taong gulang, ay nagtaka. Ang boses sa Z ay hindi katulad ng karaniwan. Naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Naglakad siya patungo sa cockpit door. Kumatok siya. Hello? May sumasagot ba? Sa loob, narinig ni Miguel ang katok. Jerome, may kumakatok po sa cockpit door. Buksan mo. Ngunit una, sabihin mo sa kabilang dako kung sino ka at ano ang sitwasyon. Huwag silang bigyang gulat ng biglaan. Pumunta si Miguel sa cockpit door. Nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo sa paglakad. Ang oxygen ay tumutulong ngunit ang katawan niya ay nagsimula ng maramdaman ang stress. Hawak pa rin niya ang mask sa kanyang mukha. Binuksan niya ang pinto. At ang mukha ni D. Mark ay naging maputi. Sa harap niya, isang batang nakasuot ng oxygen mask, may headphone sa kanyang ulo, nakasuot ng safety harness, hawak ang notebook. Sa likod ng bata ang dalawang upuan ng piloto. Pareho silang nakasubsob. Sino ka? Bulong ni Mark. Miguel Santos po. Bata akong bisita sa cockpit. Ang mga piloto po ay parehong nawalan ng malay. Nakikipag-ugnayan na kami sa air traffic control. Kailangan ko po ng tulong ninyo sa cabin, huwag payagan ang mga pasahero na mapanik. At may doktor po ba sa eroplano? Nanatiling nakatayo si Mark ng ilang segundo. Nanatiling matigas. At pagkatapos, ang profesional sa kanya ay nananaig. Okay, sabi niya. Huminga siya. Okay. Mag-a-attend ako. Hanapin ko ang doktor. Ano pa ang kailangan mo? Kumpirmahin po na hindi papayagan ang sinuman na pumasok dito maliban sa may medikal na kaalaman. At sabihin sa mga pasahero na manatili sa kanilang mga upuan at isuot ang kanilang seatbelt. Tumango si Mark. Pumunta siya sa VA system ng cabin. Mga minamahal naming pasahero, nais naming hilingin sa lahat na manatili sa inyong mga upuan at isuot ang inyong seatbelt. Ito ay pang-iingat lamang. Kung mayroon sa inyo ang isang doktor o medical professional, maaari po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na flight attendant. Salamat sa inyong kooperasyon. Sa loob ng cabin, nagsimulang magmurmur ang mga tao.
Nagsimulang magtanungan. Nagsimulang maging nemosos. Sa row 14 na, sitsi, si Clara ay umupo ng tuwid. Narinig niya ang anunsyo. Naramdaman niya ang isang bagay na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang iyon ay instinct ng isang nurse, ng isang ina, ng isang taong sanay sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pagkilos. May mali. May mali sa eroplano na ito. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga flight attendant na nagsimulang lumakad ng mas mabilis. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga tao sa paligid niya. At pagkatapos, bumalik sa kanya ang narinig niya kanina habang gising siya. Ang boses sa linu. Bata. Ang boses ng bata. Kakaibang pamilyar na boses. Ngunit hindi pwede iyon. Hindi pwede. Umalis siya sa kanyang upuan. Naglakad siya patungo sa flight attendant sa malapit. "Excuse me," sabi niya sa flight attendant, isang babaeng may pangalang Ate Donna ayon sa name tag. "Nurse po ako." "Nandoon po ba ang mga piloto? May nangyayari ba sa cockpit?" Nag-alinlangan si Ate Donna. "Ma'am, kailangan po kayong bumalik sa inyong upuan." "Nurse po ako," ulit ni Clara, mas matatag ang boses ngayon. "May nangyayari sa cockpit. Naramdaman ko. Kung kailangan ng medikal na tulong, nandito ako." Tumingin si Ate Donna sa kanya ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagdesisyon siya. "Halika po." Sinamahan ni Ate Donna si Clara papunta sa harap ng eroplano. Sa harap ng cockpit door. Kumatok si Ate Donna. Binuksan ni Mark ang pinto. At sa loob, nakita ni Clara ang likod ng isang batang nakasuot ng oxygen mask, nakaupo sa jump seat, nagsasalita sa radio. "Jerome po, ang airspeed ay bumaba ng kaunti, 463 knots na." "Normal lang po ba iyon?" Ang boses. Iyon ang boses. Nakilala niya ang boses na iyon. Nakilala niya kahit sa gitna ng lahat ng ingay, kahit sa gitna ng lahat ng takot, kahit sa gitna ng isang sandaling hindi niya inaasahan sa buong buhay niya. "Miguel," bulong niya. Lumingon ang bata. Ang mga mata nila ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, sa isang segundo na puno ng bawat posibleng emosyon na mararamdaman ng isang tao, pareho silang napatigil. Ina at anak. Sa pinakamalaking krisis ng kanilang buhay. Magkasama. "Nanay," sabi ni Miguel. At para sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Lumapit ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang manatiling kalmado. "Nanay," sabi niya muli, "huwag kang matakot. Naaalagaan ko ang lahat. Pero kailangan mo akong tulungan. Nursika, tingnan mo po ang mga piloto. Kailangan kong malaman ang kanilang kalagayan." Nangatog ang labi ni Clara. Ang isang bahagi niya, ang bahagi ng ina, ay gustong yakapin ang kanyang anak, gustong kunin siya mula sa upuang iyon, gustong sabihin ikaw ang bata rito, hindi ito para sa iyo. Ngunit ang bahagi niya na nurse, ang bahagi niya na sanay sa mga krisis, na sanay sa mga sandaling kailangan mong pigilan ang puso at gamitin ang utak. Ang bahaging iyon ang nananaig. Pumasok siya sa cockpit. Lumakad siya patungo kay Captain Rolando. Sinuri niya ang pulso. Regular, mabagal, ngunit regular. Sinuri niya ang paghinga. Maayos. Sinuri niya ang mga mata, ibinagsak niya ng bahagya ang talukap ng isang mata. Ang pupils ay nagre-react pa rin sa ilaw. Hindi cardiac arrest. Hindi stroke. May nakaapekto sa kanila na panlabas. "Miguel," sabi niya, at kahit umabot ang kanyang boses ay profesional na ang tono, ang mga piloto ay buhay. Stable ang vital signs. Ngunit may nakaapekto sa kanila, posibleng chemical exposure o medication reaction. Kailangan nilang makatanggap ng sariwang hangin at medikal na atensyon sa lalong madaling panahon. "Naririnig ninyo po ba iyon, Jerome?" sabi ni Miguel sa radio. "Naririnig ko, Miguel. Magandang balita iyon. Ngayon, kailangan na nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Handa ka ba?" Huminga si Miguel. Tumingin siya sa kanyang ina. Tumingin si Clara pabalik sa kanya. At sa tingin ng ina, sa tingin na walang kailangan pang salita, nakita ng anak ang lahat.
Nakita niya ang takot na sinusubukan ng kanyang ina na itago. Nakita niya ang pagmamahal na hindi kayang itago ng anumang takot. Nakita niya ang tiwala. Tiwala sa kanya. Kahit ito ang kanyang ina. Kahit natatakot siya. Kahit gusto niyang kunin ang kanyang anak mula sa lahat ng ito. Nagtitiwala siya sa kanya. Ibinalik ni Miguel ang kanyang tingin sa mga instrumento. Handa po ako, Jerome. Magaling, Miguel. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ang iyong eroplano ay kasalukuyang papunta sa Davao. Ang distansya ay mga 120 milya na lang. Normal na, bababa tayo sa Davao International Airport. Ngunit, kailangan naming alamin kung kaya mong i-guide ang eroplano para sa approach. Hindi namin ikaw papalanding, mayroon kaming ibang plano para doon. Ngunit kailangan mo munang matutunan kung paano mag-adjust ng heading at altitude sa pamamagitan ng autopilot controls. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ko? Po, Jerome. Ibig sabihin, hindi ako maglalanding ng eroplano, ang autopilot ang magtatrabaho, ngunit kailangan kong matutunan kung paano i-input ang mga instruksyon sa autopilot para makarating tayo sa tamang posisyon para sa landing. Isang sandali. Miguel, sabi ni Jerome, at sa boses ng lalaki ay may isang bagay na bagong lumabas, isang bagay na kahit piling-pili ay maririnig bilang pagkamangha. Eksakto iyon. Ganyan mo kailangang isipin ang bawat bagay. Ngayon, handa ka bang simulan ang approach briefing? Handa po. At sa likod ni Miguel, nanatiling nakatayo si Clara. Hindi na siya lumabas. Hindi na siya bumabalik sa kanyang upuan. Nanatili siya roon, sa likod ng kanyang anak, sa cockpit ng eroplano na kanilang sinasakay, sa gitna ng pinakamahabang sandali ng kanilang buhay. Sa labas ng cockpit door, si Tim Mark ay bumalik sa cabin. Hindi siya nagsalita ng labis. Ngunit ang pagbabago ng kanyang mukha, ang pagkakuot ng kanyang noo, ang pagiging mas mabilis ng kanyang mga lakad, ay napansin ng mga pasahero na malapit sa harap. Nagsimulang kumalat ang bulong. May problema daw. Narinig ko bang bata ang nagsalita sa si kanina? Totoo ba iyon? Ano ang nangyayari sa mga piloto? Sa gitna ng eroplano, isang matanda, Lolo Ramon, 60 taong gulang, nakasuot ng polo shirt, papunta sa Davao para sa kasal ng kanyang apo, ay nag-sign of the cross ng tahimik. Nagsimula siyang manalangin. Tahimik. Ngunit taimtim. Sa likod ng eroplano, isang babae, si Maricel, 30 taon, may kasamang sanggol na 7 buwang gulang sa kanyang mga braso, ay nagsimulang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Ang sanggol ay hindi alam kung bakit niya yakap siya ng ganoon. Mumiti lang siya. Mumiti ang sanggol sa gitna ng lahat ng bagay. At sa mga upuan, sa mga puso, sa mga isipan ng lahat ng 170 tao. Ang takot ay nagsimulang gumalaw. Nagsimulang kumain. Nagsimulang kumalat. Ngunit sa cockpit, sa maliliit na espasyong iyon sa harap ng eroplano na puno ng instrumento at ilaw at numero. Isang batang may oxygen mask. Isang inang nakatayo sa likod. At isang boses mula sa radio na nagtatururo. Hakbang-hakbang. Salita sa salita. Patungo sa Davao. Patungo sa lupa. Patungo sa pagkakataon na maaari pa silang makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Miguel, sabi ni Jerome, pakinggan mo ang flight control unit. Sa kaliwa mo, makikita mo ang altitude selector. May 2 knob, isa para sa altitude, isa para sa heading. Ang altitude selector ay may display na nagpapakita ng target altitude. Kasalukuyang nakaset ito sa cruise altitude na 31,000 feet. Kailangan nating simulang baguhin ito. Ngunit dahan-dahan lang. Handa ka ba? Handa po. Una, hanapin mo ang knob na may nakasulat na Jet 2. Makikita mo ito sa disk panel. Naghanap si Miguel. Nadiskubre ng kanyang mga daliri ang panel, ang mga knob, ang mga display, ang mga buton. Nakita ko po ang yask knob. Magaling. Huwag mong i-turn iyon muna. Huwag mong hawakan ng sapat na puwersa para maikot. I-push lang ito ng dahan-dahan, isang beses lang. Makikita mo ang display na magbabago ng mode. Maingat na inilagay ni Miguel ang kanyang hinlalaki at hintuturo sa knob. Dahan-dahan. I push. Isang click. Nagbago ang display.
Jerome, nagbago na po ang display. Ano ang nakikita mo ngayon? Manage to selected mode po ang lumabas. Tama iyon. Ngayon, dahan-dahang i-turn ang knob pakaliwa. Bawat i-turn, ang altitude ay bababa ng 1,000 talampakan. Kailangan nating pabababain ang eroplano papunta sa 1,000 feet muna, ito ang inisyal na descent. Huwag kang magpanik kapag naramdaman mo ang pagbaba ng eroplano. Normal iyon. Naiintindihan mo ba? Po. Ang knob ay papaliko pakaliwa at ang eroplano ay bababa. Dapat abangan ang pakiramdam ng pagbaba. Eksakto. Ngayon, dahan-dahan. Ilipat ang dash selector papunta sa 1,000. Huminga si Miguel. Isinandal niya ang kanyang likod ng bahagya. Hinawakan niya ang knob. At dahan-dahang, nang may pag-iingat, nang may konsentrasyon, nang may puso ng isang batang buong buhay ay naghanda para sa sandaling ito kahit hindi niya alam na ito ang hinihintay. I-turn niya ang knob. Naramdaman ng buong eroplano ang pagbaba. Isang mahinang pagbaba, halos hindi halata. Ngunit naramdaman ng mga pasahero. Naramdaman ni Clara sa kanyang tiyan. At naramdaman ni Miguel. Nang dahan-dahang bumaba ang eroplano sa langit ng Pilipinas. Naramdaman niya ang bawat bitin ng buhay na lumulutang sa pagitan ng langit at lupa. Naramdaman niya ang bigat ng 170 tao. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang tatay sa lupa, si Eduardo na hindi pa alam kung ano ang nangyayari sa kanyang anak at sa kanyang asawa sa eroplano na iyon. Naramdaman niya ang lahat. At sa kabila ng lahat ng naramdaman niya, hindi siya natumba. Hindi siya sumuko. Patuloy siyang nakaupo. Patuloy siyang nakikinig. Patuloy siyang nagtatrabaho. Dahil iyon lang ang alam niya. Dahil iyon ang kaya niya. Dahil kahit 3 anyos siya. Kahit bata pa siya. Ang langit ay hindi nagtanong ng edad niya bago binigyan siya ng responsibilidad na ito. At ang puso niya ay sapat na malaki para tanggapin ang lahat.